Marshall Peak Kabanata 1, Ang Lingkod na Wallace Tambo. Sa tuktok ng bundok, malamig pa ang simoy ng hangin at makapal pa ang hamog na bumabalot sa paligid. Mula sa isang barong-barong na gawa sa ilang piraso ng kahoy at dahon, lumabas si Yang Kai, dala ang isang kupas at lumang Wallace Tambo. Ang payak na tirahan niyang iyon ang tanging proteksyon niya laban sa hangin at ulan, at kadalasan ay hindi sapat upang siya'y hindi ginawin. Tahimik siyang nagsimulang magwalas ng mga tuyong dahon sa bakuran ng sekta. Bawat hampas ng Wallace ay maingat, tuwid ang kanyang tindig, at tila ba ang simpleng paglilinis ay isa ring ritual ng pagsasanay. Kahit na ang ginagawa niya'y mababa sa mata ng iba, para kay Yang Kai, ang bawat galaw ay patunay na hindi siya susuko. Payat ang kanyang katawan, halatang madalas gutom at kulang sa tulog. Ngunit sa likod ng panghihina, nagniningning ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. Hindi siya tulad ng iba na madaling sumusuko, kahit mahina, ang puso niya'y matatag. 3 taon na ang lumipas mula nang maging disipulo siya ng High Heaven Pavilion. Sa loob ng panahong iyon, nanatili lamang siya sa Tempered Body 3rd Stage, isang antas na itinuturing na kahihiyan. Ang mga kasabayan niya noon ay nakapasok na sa panloob na korte, tinatamasa ang rasyon ng sekta, habang siya'y naiwan bilang isang hamak na trial disciple. Ang batas ng sekta ay walang awa, ang malakas ay nabubuhay, ang mahina ay tinatapakan. Nang hindi siya nakapagtagumpay sa pagsasanay, tinanggalan siya ng lahat, pagkain, kasuotan, maging tirahan. Kaya't mula noon, siya'y napilitang magtayo ng sariling kubo at humanap ng paraan upang mabuhay. Sa maraming gabi, siya'y nagugutom, giniginaw, at nanginginig, ngunit hindi niya kailanman iniwan ang kanyang landas. Naniniwala siyang ang hirap ay bahagi ng tunay na pag-akyat sa Marshall Peak. Habang siya'y nagwawalis, lumapit ang ilang disipulong nakangisi at puno ng panlilibak. Yang Kai, sabi ng isa, hanggang kailan ka magpapanggap na disipulo? Wallace na lang ang bagay sa'yo, hindi espada. Ang iba na may nagtawanan, pinagtatawanan ang kanyang kahinaan. Tahimik lamang si Yang Kai. Hindi siya bumitaw ng salita, patuloy lang sa kanyang pagwawalis. Ngunit batid niyang sa sekta, hindi maaaring umiwas. Ang sinumang hamanin ay dapat lumaban, at siya, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay hindi kailanman tumalikod. Mula sa malayo, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng kampana, 9 na beses. Hudyat iyon ng pagsisimula ng araw para sa lahat ng disipulo ng sekta. Sa tunog na iyon, huminto si Yang Kai. Dahan-dahan niyang inihagis ang Wallace Tambo sa gitna ng mga nang-aapi. Tumama ang Wallace sa paanan ng isang matipuno at mayabang na disipulo, Zhou Dingjun, isang nasa Tempered Body 5th Stage. Saglit na natahimik ang lahat, bago muling napuno ng tawanan ang paligid. Si Yang Kai laban kay Zhou Dingjun. Haha, isa na namang palabas na nakakatawa. Sigaw ng isa, habang ang iba na may sabik ng masaksihan ang kanyang pagkatalo. Ngunit si Yang Kai ay hindi natinag. Payapa ang kanyang mukha, walang bakas ng takot. Ang kanyang simpleng kilos ng paglepag ng Wallace ay nagsilbing hudyat, handa siyang lumaban, handa siyang magdusa, at handa siyang tumanggap ng pagkatalo, dahil para sa kanya, bawat sugat, bawat pasa, ay hakbang patungo sa rurok ng Marshall Peak. At doon nagsimula ang kanyang kwento. Sa ilalim ng pangungutya, sa gitna ng kahinaan,
At sa harap ng isang labang tiyak na hindi niya kayang panalunin, nagpasya siyang tumindig. Sapagkat para kay Yang Kai, ang tunay na landas ng isang mandirigma ay nagsisimula hindi sa tagumpay, kundi sa lakas ng loob na lumaban kahit walang pag-asa.